What's up guys? So, andito tayo ngayon sa shop. Magpapalit tayo ng lowering crown. Yung ating aluminum lowering crown, papalitan natin to. Kasi tabingi nga daw yung nabili niyang lowering crown. So, ito yung i-convert natin o kakabitan natin ng Badja City 100. Ayan po. Kakabitan natin ng pure aluminum lowering crown. So, itong lowering crown po natin na aluminum, yung kulay black. Okay? So, next na gagawin natin is babaklasin natin itong kanyang gulong. Ayan po siya. Then after ang gulong, ito namang telescopic, babaklasin natin din yung head, then yung sa loob ng mga parts. Okay, simulan natin pagbaklas. Okay, so ngayon baklas na natin yung gulong. Tatanggal na rin natin yung headlight assembly. Ayan po. Then ito, tatanggalin din natin to. Ayan guys. Itong bracket na to tatanggalin din natin para matanggal sa natin yung ating dating lowering crown. Okay, so natanggal na natin ang ating speedometer, and then ayan po yung susian, natanggal na din natin. Ayan yung dalawang telescopic, tatanggalin din yan, ibababa natin siya. Ayan. And then ito, tatanggalin din natin itong dalawang clamp ng ating manobela para may access po tayo na matanggal yung dating nakakabit na lowering crown niya. And then tatanggalin din natin to. So number 30 po yung center nut natin, yung susi, I mean yung tools, 30 or 29 po. Ayan. So, tinatanggal na po natin yung clamp ng ating manobela guys. Okay, so ayan na, natanggal na natin yung manobela. Ayan, ibababa natin siya at tatanggalin natin itong center nut. Ayan po, para matanggal po natin yung dating lowering crown. So, yung center nut natin is kung mayroon po tayong 30 na tools or 29, ayan po. Nagamit po tayo ng 30 na tools para matanggal po natin siya. Okay, ayan na po na tinatanggal na po ng ating kasamahan. Okay, so ayan na po yung ating pure aluminum lowering crown powered by Samurai Paint. Ayan. Okay, so may mga bolt po tayo na ilalagay dito sa ating lowering crown. So yung 6mm, lalagyan po natin siya ng dalawang nut. 6mm po siya na nut, tapos yung kanyang tools na gagamitin dyan is 10mm. So ilalagay muna natin itong dalawang nut. Sundan niyo po mga kabiker. Then next, may isang bolt na 6mm po. So 1.5 inch po ang haba niyan. So 10mm din yung kanyang tools na gagamitin dyan. Then ilalagay din natin ang dalawang nut. So kabilaan po yan, left and right. Mayroon po siyang nut na 10mm. So shoutout nga po pala sa ating mga buyer dyan, sa ating mga lowering crown. Shoutout sa inyong lahat. So mayroon na po tayong video tutorial sa paglalagay ng ating mga nuts at pagkakabit ng ating lowering crown. So matibay po itong ating lowering crown. Hindi po siya basta na bibiyak. And then unlimited higpit po siya. So solid na solid po yung ating crown guys. Kahit mabigla pa siya doon sa mga rough road. Okay, so ipapasok na din natin yung ignition switch natin. Ayan lang po, ganyan pong pagpasok. Ilagay niyo po doon sa may dalawang bolt. Okay, tingnan niyo po ng mabuti guys. Ayan. Okay, so ano bang forma nito? Ganyan. Ayan, ipasok niyo po yung dalawa. Then after niyo may pasok, ayan po. Yung nut ninyo po, yung stock na nut ninyo, dyan nyo po ilalagay para ma-lock po siya, or di kaya yung
kasama na din na nut natin kasi may free po tayo na dalawang nut. Pwede din yun yung gagamitin nyo, pero mas okay din naman yung dati na nut kasi may automatic kasi yun, may built-in na washer na. Then pag nalagay nyo na po yung dalawang nut, higpitan nyo po yung sa loob na dalawang nut. Yan guys, kabilaan po, higpitan nyo po siya. Ayan, bago nyo po higpitan yung sa ilalim na lock ng ignition switch, higpitan nyo muna yung dalawang nut. Yan po yung dalawang nut sa loob. So ang gagamitin yung tools nyan is 10mm na open wrench. Ayan po, tignan nyo po, hinihigpitan po natin. Okay, so shoutout nga po pala sa mga kasamahan ko sa CTRC Makilala chapter at sa lahat ng mga CTRC nationwide, shoutout sa inyong lahat. Okay, so guys, higpitan nyo ng mabuti para yung ignition switch nyo ay hindi po siya aalog. Ayan. So ang gamit ng dalawang nut na to, nilagay natin para mailock po yung inyong liig ng inyong motor. So ito yung 10mm na din natin. Pag once nahigpitan na yung sa loob, i-finalize na din po natin ang paghigpit dito sa kanyang lock ng ignition switch. So take note guys, pag once na ayaw may lock yung manubela, doon sa dalawang nut magdadagdag po tayo ng washer or another nuts. And after that, ipapasok nyo yung speedometer gauge. Ayan po. Then after that, may pasok ninyo, may mga bushing po tayo at locks. Ayan po. So unang-una, ilalagay nyo yung dalawang bushing. Ayan. Then sa kabila naman, dalawang bushing pa rin yung ilalagay ninyo. Then pag nalagay nyo yung dalawa, ikakabit nyo po itong bracket ng inyong headlight assembly. Ayan po, itong bracket na to, ipapasok nyo po siya. Then after nyo maipasok po, ayan po, yan, kailangan nyo pong maipasok yan. Then after nyo maipasok yan guys, ikakabit nyo din yung dalawang nut. Ayan po, may dalawang nut po yan. 10mm din po yung tools na gagamitin dyan sa paghigpit. So mayroon kayong 10mm na T-wrench or 10mm na socket tools, yan po yung gagamitin nyo para maikabit po siya. Bali yung stock po yan na nut ninyo guys, yung nakakabit din sa inyo dati. Okay, ayan po, hinihigpitan na po natin. So i-finalize po natin yung paghigpit kasi ikakabit na po natin dyan sa inyong motor. Okay, ayan na po yung forma ng inyong lowering crown. Ayan po. Okay, so ready na po natin siya ilagay doon sa ating motor. Ayan. Okay, so ayan, ilagay na din natin yung washer niya po, washer at yung center nut. So huwag nyo munang higpitan, unlock lang muna tayo. Then ayan, saka po natin ilalagay itong mga sapin sa kanyang lowering ground kasi yung ginamit kasi niyang telescopic is telescopic ng XRM. Manipis kasi yung telescopic ng XRM kasi itong kanyang motor is converted po kasi into disc brake na gamit yung inner tube ng XRM at outer tube ng Wave 125. So dito din yan ginawa sa amin. So sa mga gustong magpa-convert ng disc brake sa harapan sa inyong Team X, Badja, Motorstar, Euro, Skyguru, or any brake drum, ika-convert into disc brake.
Okay, so dito naman po tayo sa pagkakabit ng ating manubela. So, unang gagawin nyo guys is ibababa nyo po yung manubela. So, ganyan po yung forma. And then, ilalagay nyo po muna yung clamp. Ito siya. Ayan. So, wag nyo po siyang higpitan ng tools. So, ang paghigpit po nito ay hand lock lang po. Ayan po. Ilalak nyo po muna siya, yung mga bolt niya, gamit yung hand lock. Okay? So, yung kinabit natin na clamp is yung stock ng CP 100 kasi yun po yung request ng customer. Itong stock lang po daw yung ikakabit. Ayan. Okay, so may free play po siya. So, yan yung gagawin natin. Saka natin iangat yung manubela pag naangat na po natin yung mga inner tube. So, ayan po. So, first na gagawin natin, isang inner tube lang po yung ating iaangat para makuha po natin yung saktong lowered nya. Ayan. So, okay na po daw sa ating customer na ganito kahigpit. I mean, ganito ka lowered. So, higpitan natin to siya dito pag nakuha na natin yung gustong lowered ng customer. So, meron po tayong 14mm. Ayan po ang paghigpit dyan. So, 14mm po yung bolt na gagamitin dyan, guys. Pag once na higpitan na natin, para ma-balance natin itong isang telescopic, kukunin natin yung kanyang axle. Ayan po. Para ma-balance natin siya. So, ganito ang paraan sa pag-balance ng telescopic. Ayan po. Kailangan po may balance po siya sa may butas. Yung dalawa. So, ikot-ikutin nyo lang paitaas para may balance po siya. Ayan po. So, di pa talaga siya na-balance. So, iangat naman natin yung isa hanggat makuha natin at maipasok natin sa butas yung ating inner tube. So, may outer tube, I mean. So, mahigpit pa siya, guys. Ayan po. So, akyat pa natin hanggat ma-free play po. Ayan po. So, naipasok na natin. So, ibig sabihin, na-balance na yung dalawang telescopic. Pag once na na-balance na po natin yung dalawang telescopic, isaka po tayo maghihigpit dito. So, meron po siyang 10mm na bolt. Ayan po. Saka yung tools na panggamit paghigpit is 14mm. Ayan po. So, kung mayroon po kayong 14mm na open wrench, T-wrench, or socket wrench, yan po yung gagamitin nyo sa paghigpit. So, ayan po. Hinihigpitan na po. Okay, so pag once na nahigpitan na natin, doon naman tayo sa bandang itaas. So make sure na mahigpitan natin to siya lahat, guys, para pag once na nagba-bounce, hindi siya maangat ng kusa. Okay? Then ipasok na din natin yung kanyang sapin sa kanyang tube. Okay. So, pag once na naangat na yung dalawang telescopic, saka na din natin iaangat yung manubela. So, yung manubela po natin is dikit talaga sa telescopic sa kanyang inner tube kasi mahigpit po talaga itong ating lowering crown. So, wala po talagang play po sa manubela yan. So, kailangan talaga yan na pag naangat yung dalawa, saka tayo mag-aangat ng manubela. So, kagaya niyan, guys. Okay? So, mahigpit po talaga yan. Walang play. Ayan po. So, iaangat na natin, guys. Ayan. Okay. Pag once naangat na, gaya niyan, saka pa natin higpitan yung clamp natin. Ayan po, ihigpitan na natin kasi nakuha na po natin yung saktong angat ng kanyang manubela.
yung request ng customer natin kung gaano kaangat yung kanyang manubela. So simple lang po, kahit po mga inner tube o telescopic na standard, ganun din ang pagkakabit. Iangat muna natin yung telescopic, at pag once na naangat na natin yung telescopic, saka pa po natin iaangat yung manubela. Take note yung mga sinabi ko kanina para madaling ikabit. At ngayon nahigpitan na po natin yung ating manubela. Itong dito na side guys is meron po siyang 12mm kabilaan. Ayan, so nabalance na rin natin yung manubela. Ayan po. So kailangan na po natin higpitan itong dito na side. 12mm po siya. So higpitan din natin. Kabilaan po yan guys. Okay. So ang ginawa namin para naipasok po itong mga wire niya, yung mga cable, is tinanggal po muna namin itong speedometer. Ayan po. Madaling tanggalin lang po siya at madaling ibalik. Ayan. So naikabit na po namin yung mga wires at kanyang mga switch cables. Okay. So ina-adjust na ng customer natin kung anong gusto niyang adjustment. Okay guys, ito guys, tingnan nyo guys, ganito po siya mag-angat ng manubela. So kailangan may free play po, so hand lock lang muna yung clamp, then dahan-dahan nyo po siyang iaangat kung anong gusto nyong angat ng inyong manubela. So ayan po, tinitesting natin, nakababangga sa tangke. So pag once na iangat na po natin, saka na po tayo maghihigpit dito. Ayan po, for final na po yan siya. Pag once na ikabit na po natin yung ating pure aluminum lowering crown, ito na po yung final stage sa pagkakabit po. Okay, so ito na guys, naikabit na po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana'y marami po kayong natutunan.